Kung kayo po ay mahilig sa mga alahas, worth it ba na bumili ng white gold? Lalong-lalo na kung ito po ay 14K lamang? O investment po bang masasabi kung 14K lang ang hawak? Yes po mga ka-coiners, yan po ay 14K gold. Ano po, white gold po siya. At yan po ay tumitimbang ng 6.6 gram. At ang pendant naman po niya ay 5.2. Bagong bili lang po natin yan mga ka-coiners. At kung mapapansin po ninyo yung pendant, mga ka-coiners, dati pong yellow gold yan, 14K. At pinarodium ko lamang po para mas bumagay po sa kanyang chain dahil nga po white gold po ang kanyang chain. Pareho pong 14K ang dalawang yan. Ginawa ko po ang content na ito para nga po bigyang linaw kung okay lang ba o mas maganda po ba kung 14K ang suot natin or sabihin natin 14K versus 24K. Marami po ang nagsasabi na ang 24K po o solid na ginto, purong ginto ay malambot, madaling magasgas at madaling masira. At sinasabi din po ng iilan, lalo na mga expert pagdating po sa mga alahas, sinasabi po na ang 10K, 14K at 18K po ay matibay dahil nga po ito ay may halong ibang metal. So, katotohanan naman po yan, talagang matibay po yung 10K, 14K at 18K dahil nga po ito ay merong ibang metal, kagaya po ng silver, copper, na nagpatibay po talaga sa ginto. Pero ako po mga ka-coiners ay mahilig talaga sa white gold dahil hindi po kasi ito mainit sa mata. Ang masasabi ko lamang po mga ka-coiners, mas maigi po o mas magandang investment talaga kung 24 carats po ang alahas natin. Kaya lang, siguraduhin lamang po natin na ito po ay hindi po hollow o hindi po ito maliit. Kasi kung 24 carats nga ang alahas po natin, kung maliit naman po o masasabing hollow, talaga pong madaling masira yan. Subalit kung solid po, kung solid naman po at makapal ang 24 carats na alahas natin, siyempre po talagang mas maganda yan. Ang gold content po kasi ng 14K, sinasabi po ng mga eksperto, ito po ay 58 o 583 o 58.3 or 58.5 ang kanyang ginto mga ka-coiners. At yung 18K naman po o 750, 75% po ang purong ginto ng isang 18K. Sa ganang akin po mga ka-coiners, talagang dati po mga 24K yung mga alahas natin. Talagang gusto po natin yung mga puro. Kaya lang ngayon ay hindi na po natin afford na makabili pa ng gano'n sa taas po ng ginto. Kaya yung kaya ko na lamang po nabilhin ngayon, ito nga po mga 14K. Yes po, 14K, kung bibili ka po ng 24K sa kasalukuyan, ay maliit pong masyado kumpara po doon sa, kagaya po halimbawa, nung binili kong yan, 11.8 grams po ang pag pinagsama yan dahil 52, 5.2 grams at 6.6 grams, so 11.8, yes po. At kung 11.8 po ang bibilhin natin na 24 carats sa ngayon po ay hindi pong natin kaya. Kaya sa 14K na lamang po muna ako. Ang advantage po ng 14K, mga ka-coiners, kung tayo talagang mahilig po na magsuot ng alahas, yun nga po, medyo matibay siya, medyo mura siya, at medyo malaki-laki po yung item natin. Kumpara kung bibili po tayo ng
24 karat gold. Kasi yung 24 po sa 11.8 grams, talagang papawisan ka mga ka-coiners. At sa pagbili po kasi ng alahas mga ka-coiners, siyempre nasa atin naman yan nasa tao lang yan. Kung afford ba niya na bumili ng 24K, yun po talaga ang advisable. Kasi ang 24K, yan nga po, purong-puro yan. So mas mabilis po or yung reselling price po nito ay talagang hindi po kagaya ng 14K. Kasi yung 14K po, dahil may halo nga po yan, yung pagkakabili mo po at pagsasanla ay hindi po katulad kung 24K po ang sinasanla mo o binebenta. Medyo mas mabilis po yan. At yung mga nagsasabi naman po na talagang hindi po daw matibay yung mga 24K, kagaya po ng nasabi ko, depende po sa laki ng 24 carats na binibili natin. Kung maliit nga lang po, talaga pong marupok yan o mahina, madaling masira. Pero kung makapal po yan, ay siyempre po matibay na matibay yan. Dahil ang purong ginto po na 24K ay makunat. Yes po, makunat yan, matibay na matibay po yan. Basta't malaki po yung bibilhin natin. So yun lamang po muna mga ka-coiners at sa susunod po ay mga update price.